Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Dami. Ten of Swords in reverse. Three of Pentacles. Upright ba to, Emperor? Yes, it's upright. You're strong. Kasi Emperor yan. Brave. And possible na achieve mo na yung pinnacle success. Kung hindi man, you're capable of achieving great heights or pinnacle of success. Ganyan. Para kang agila. Sumisimbolo na agila, no? Ayan. And nagsisimula nang marirecognize ka. For clarification with the Three of Pentacles here. May pag-uusap na mangyayari, collaboration. Merong maging courageous and as well as passionate kasi color orange yung goldfish. May offer siya sa'yo, may makipag-uusap sa'yo, may makipag-collaborate o may mangyayaring pag-uusap na magkakasundo kayong dalawa na you will work as a team or else you will build something or maybe a family or basta meron kayong gagawin together. Ayan. O pwedeng pag-uusap to. Ayan, magkakaroon ng pag-uusap sa inyo. Magkakasundo kayo sa pag-usapan ninyo. Sa kung ano may gagawin pati ninyo. Hindi ka na masasaktan kasi in reversion Ten of Swords. Hindi ka na nasasaktan or hindi ka na masasaktan. Clarification of Ten of Swords in reverse here. May nag-end. May natapos. May nakumpleto. Na cycle. Yung sinasaktan ka. Yung nasasaktan ka. Yes. Tama nga. Nasasaktan ka sa person mo o nasasaktan ka sa ginagawa deceit ng iba or kung ano man. Yun ang natapos. Yun ang nag-end. Ini-embody mo energy ngayon. Confident, self-assured. Taas noo. You're showing your true self kasi with the color blue. You're proud of yourself for who you are. Kung ano yung totoong ikaw. Hindi mo kinakahiya yun. You're confident. Kung ano yung totoong ikaw. Of who you are. Ganon. Ano ba ang i-embody mo energy ngayon? Knowledge. Full of knowledge or knowledgeable ka na person or nag-grow yung knowledge mo or nagsishare ka ng knowledge. Hindi sa nagsishare ng knowledge, kundi nag-grow ang knowledge mo. Yes, nag-grow ang knowledge mo. And mukhang connected to sa destiny mo. Yung pag-acquire mo ng knowledge. Kasi kailangan mo yun sa destiny mo. Ano ang destiny mo? Maging powerful, strong, may authority, or spiritual authority. Yeah. They can command. Diba? Pag alas 10 yan, pagka umungaw yung sa baba, kasi merong ano yun dito, curfew.
mag magaganyan sila. Pasaway mo. You will be brave, very brave, guys, na mag-command. Mag-command ba yan? Mag-command? Yes, na mag-command. Kung ano man itong gagawin mong command, magka-command ka. Yan ang gagawin mo sa destiny mo. Magka-command. Kasi may spiritual authority kayo, magka-command na paalisin mo demonyo, mga ganyan siguro, no? So, ano pa? About sa'yo. Two of Cups. You're in separation right now. Ano pa about sa'yo? Natanggal sa'yo yung ano, yung na-separate sa'yo yung ano, yung baggage yan. Yung negativity, natanggal sa'yo yung mga baggage, negativity. Ano ba itong mga natanggal sa'yo na-separate sa'yo ngayon? Mga negativity? Hindi. Nagdi-destroy yan sa'yo. Ano yan? Demonyo. Demonyo, fallen angel, mga ganon. Mga fallen angel, tsaka negativity itong Ten of Wands in reverse. Yeah, negativity and kung ano pa yan, mga halit, mga harm, demonic powers na sinent nila. Nine of Swords yan, natanggalin yan sa'yo. Yung parang inaatake na ng isip mo. Ayan. Yun ang atake sa isip mo. Yan ang natanggal din sa'yo. Mga destructive energies pati. Mga ganon. Ano pa ang tungkol dito sa magkakaroon ng collaboration sa inyong dalawa? Collaboration. Yes. Tandem kayo. Or magkakaroon ng collaboration sa inyo at napaka-strong. Magiging napaka-strong ng inyong collaboration. Magiging napaka-strong nyo. No? Pag pinagsama kayong dalawa. So ano pa ang tungkol dito sa person na magkakaroon ng collaboration sa inyo? Pwedeng group of people or ano yan, person lang, isang person lang yung magkakaroon ng collaboration sa inyo. Yes, and mukhang may mangyari reunion. Pwede nakilala mo na yan siya. Sino yan yung tao na yung magkakaroon ng collaboration sa inyo? Na magkakaroon ng reunion? Kasi 3 of Cups. 8 of Swords yung kanyang energy. Ibig sabihin restricted to ngayon. Parang clouded yung isipan niya kasi parang may nakapiring din dyan yun. Pero brave siya. No, brave siya kahit ganyan. Ganyan pag may mga destiny, may mga atake niya, may mga bind, may mga kagaya sa akin, di ba? May mga susugod ng mga elemento, demonyo, may mga atake ng witches yan. Ganun talaga yan. Pag may ano ka, para bang part ng preparation lang yan. Yun nga lang, yung mga attacking witches sa akin at mga demonyo, impyerno din naman yan. Sa impyerno din naman sila, or sa abyss mapunta. Sila din ang magdurusa doon. Ngayon lang halakhak nila habang nabubuhay sila doon. Forever nandusan nila doon sa impyerno. Dahil inalam na yan, yung mga ganyan na manghalit, mangperwisyo. Ngayon lang halakhak naman yan, pero forever nandusan nila sa impyerno.
Yun ang masasabi ko. Tungkol sa mga ganyan, sa mga deceitful na yan. Hindi pa sila makontento sa paggawa nila mga witchcraft. Ginagawan pa nila ng scheme dyan yung videos ko. Sanay na ako sa mga ginagawa nila. Yun nga lang, sa impyerno naman sila mapupunta. Kasi kung mabuting tao yan, kung di evil na tao, hindi yan gagawa ng mga deceit at scheme. Hindi yan gagawa ng mga ganyan. Tsaka, hindi nila pairalin yung inggit nila. Yung mga insecurities nila. Basta ganun. Evils are evil. Ang pinapairal nila inggit. Ganun. Kasakiman. By the way. Ano mangyayari dito sa person na to? Na si 8 of Swords na yan. Kasi naka-restrict siya ba? Magiging stable din yan, guys. Or upright ba to? In reverse. Okay. Meron tong bibitawan. Itong to, yung nagre-restrict sa kanya. Or maybe nagpipigil to ngayon. Siya ba mismo ang nagpipigil sa sarili niya? Siya mismo. O kaya, para tahimik yung isip niya. Balance siya. Secured, stable, gano'n. Hindi na problema. Pero i-release niya na yan, no? Ma-release niya kung mabibitawan niya yan. Kung ano yung situation niya ngayon. Yung parang, kung ano man tong kinikip niya, hindi niya mabitaw-bitawan. Ano yun? Pride? Pride niya. Yun. Bibitawan niya din yan, yung pride niya. Yan ang dahilan kung bakit nagpipigil din siya. Yung pride niya. May pride kasi siya. Ano ang feeling sa'yo na 8 of Swords na yan? Justice in reverse. Unbalance. Ano pang feeling sa'yo ni 8 of Swords na yan? Nagpipigil nga yan eh. Temperance What's with the temperance here? See? Nagpipigil to. Naging cold. Nagpipigil to ng sarili niya. Dahil ayaw niya ma-stress. Para stable siya, secured. Pero bibitawan niya din yan. Parang magre-risk din yan. Magre-risk yan. Bibitawan niya yung ganyan. Yung ganyan na parang gusto niya yung stable siya, hindi siya na-outbalance. Bibitawan niya yan. At ito, tinga. Kumbaga, kalmado lang, relaxed. Ayaw niyang kumilos, gumalaw, mag-take na action. Pwede may nang-influence dito sa person na yan eh. May influences na iba yan. O kaya umiiral yung pride niya. Ayan. Ma-pride siya. Ano yung iniisip niya ngayon? Yung 8 of Swords na yan? Mukhang clouded din yung isipan nito kasi may nakapiring. Ang mga spy sa'yo, mga stalk, mga spy. At mag-overthink. May nang-influence sa isip nito. May nang-atake sa isip niyan. 9 of Swords. Mayroon na-atake sa isip niyan. Pagka ganyan, meron na-atake sa isip niya. May mga nagtitake na action, atakihin siya. Yung isip niya, o kaya ganyan siya ngayon, no? Ano yung possible na next na mangyayari sa inyo? Native Swords na yan.
Mawala na yung pag-ghosting niya or yung parang na left out in the cold ka or else yung walang communication sa inyo or may na left out in the cold sa inyo or both of you. Ganon. Ikaw ba to, hindi ka na magbibig ng attention niya, ganon. Oo, hindi ka na magbibig ng attention niya or hindi mo na kailangan pa na hingiin yung attention niya o yung nagkikrave ka ng attention niya. Kasi, anong mangyayari next? Upright ba to? Maging positive na yan, maging positive na yan siya, guys. Yung mga possible na next na mangyayari sa inyo. And it's guided. Kung may mga nang-influence man dyan, tao lang yan sila, no? Tao lang yan. Ang tao ay, di ba, padami nga napupunta sa impyerno. Habang nabubuhay lang yan yung mga evil na yan. Tuwan-tuwa sa mga ginagawa nila. Pero pagdating na sa impyerno, pagsisihan nila yan. Dahil matinding parusa doon. Kawawa sila doon. Actually, gusto nila yun eh. Enjoy nila yung mga kafulishan, kangalan, na ginagawa nila, kabaluktutan. Ayan. Kaya, sabi ko, deserve naman nila doon. Kasi, tingnan nyo, napaka-foolish naman yan. Kasi paatake ng paatake. Bakit nainggit sa'yo? O kaya ayaw nilang mag-take na action yung person mo sa'yo. Hindi siya nainggit. Insecure sa'yo. Insecure sa'yo. Ano yun? Gusto nila sila ang makatuluyan ng person mo? Ambitious. Mga ambitious. Na wala sa lugar. Nag-ilusyon na wala sa lugar. Ganon. Masakit na yung word na sinasabi ko. Pero totoo yan. Na ambitious, nag-ilusyon. Baka nagdi-delusion pa. No? Sa person mo. Nagdi-delusion. Na sila makatuluyan ng person mo. No, diba? Pero ang abutin ng mayan impyerno, yung sa piti nila, sa kadelusyon nila, sa mga ginagawa nila, sa inyo ng person mo, impyerno. Yan na yung sentensya nila. Yung mga gumagawa niya sa person mo, at sa'yo, na mga ginagawa nila scheme at deceit sa inyo. Yung mga gumagawa niya sa inyo ng mga scheme at deceit na yan, sa inyo ng person mo at sa person mo, impyerno. Sa impyerno mapunta afterlife. Impyerno. Parang waiting na lang at mapunta sila sa impyerno. Mahangal kasi yan eh. Waiting lang. Siguro inayaan na lang yan muna sila mabuhay, no? May nantay lang. Lalagay yan sila sa impyerno. Kasi saglit lang ang buhay ng tao. Saglit lang buhay ng tao dito sa mundo. Hindi pa umabot ng 75 minsan eh. Patay na eh. Tigok na eh. Hindi kasi immortal ang tao. Kaya hindi binigyan ng kapangyarihan ng tao eh. Kasi, yun nga mga anghel eh. May mga nagrebelde pa, di ba? Yung tao pa kaya na napakakaning ng maraming taong kaning. Simula pa nung unang panahon. Deceitful. Yun nga anghel yun, may mga nagrebelde anghel eh. Na anghel yun na doon yun sila naninirahan sa langit O diba? Meron pang mga naging deceitful. O diba? Meron pang naging traidor. Paano pa kayo yung tao? Kaya hindi binigyan ng kapangyarihan ng tao. Kasi, iira yung pagiging gahaman ng tao. Yun nga lang si King Nimrod na yun,
Nagpagawa siya ng tower, yung Tower of Babylon na yun. Para maabot yun yung langit. Kaya agawin yung trono ng God. Oh, kita niyo kung ano yung kambisyoso yung tao. Ilusyonado. Ganyan yung mga tao na to na nakataka sa person mo. Ambisyon na yung person mo. Kaso lang, saan ba yung kaluluwa ko yun ni King Nimrod sa impyerno? Impyerno. Yun ang napapala ng mga ganyan, mga gahaman, sakim. Ganyan din ang mapala ng mga yan. Gumagawa niya sa inyo ng person mo, sa person mo. Hindi pa nanakot. Totoo naman yan. Pangit lang kung kasinungalingan. Pero totoo naman yan kahit saan pa tingnan. Dahil evil yung kanilang gawain. Ano pa ang next na mangyayari kaya sa inyo ng person mo? Mga possible next na mangyayari. 9 of Pentacles. May babalik guys eh. Hindi na siya magja-juggling. Si person mo yan, may babalik yan. No? Hindi kanya matiis kasi maging unstable siya. No? Hindi siya komportable na wala ka sa buhay niya. Ganon. Ano pa ang next na mangyari? Mga possible na next na mangyari. Para bang ma-receive mo na tong pentacle na to eh. May ma-receive kang a huge offer from your person. Hindi a huge offer. Meron kang ma-receive na serious offer from your person. Serious offer yan siya. Serious offer and a stable offer. Hindi daw a huge offer pero clarified by Ace of Pentacles. Buo na offer to. Yung kadalasan nito kasi Ace of Pentacles, you will be together. You will start to live together. You will start to invest or yung mag-purchase ka ng house and lot or else kung meron na, ay doon na kayo titira. Ganun yun. Yun ang next na mangyayari daw or possible na next na mangyayari sa inyo. Mga possibility pa lang yan kasi hindi pa naman nangyayari guys eh. Only God knows kung ano yung next na mangyayari sa inyo kung pagsamahin na kayo niyan, no? Ito mga possible na next na mangyayari sa inyo. So, ayan. Anong gusto sabihin sa inyo ng person mo na to? Pero maging courageous yan siya na mag-offer ng cup of love sa'yo sa kabila ng ganito. Na-influensya yung utak niya. May mga na-attacking niya eh. Pero never mind. At sa impyerno rin sila itatapon. Ano yung sana ba? 8 of Swords, lantok makalawa. 8 of Swords. Ano yung gusto niya sabihin sa'yo ni 8 of Swords na to na person mo? Naka-restrict siya ngayon. And nare-restrict niya din yung sarili niya. Clouded yung isipan niya. Paano hindi maging clouded? No? Parang natalo ito ng mga atake sa isip niya. Okay lang yan. Kahit ako napagdaanan ko din yan. Yung mga ganyan, no? Minsan mas stuck ka pa nga yan eh. Pero okay lang yan. Naging matibay ka niyan. Naging strong ka yun eh. No? Sa kabila ng mga ganyan. Ganun yun. The more they attack you, the more you become stronger and stronger and stronger. So yan. Sila naman, mapunta sa impyerno. Yung mga atake sa kanya, sa impyerno sila mapupunta. Yung iba na worst talaga, abyss. Abyss yan sila. Bakit?
yun na yung nakatakda sa kanila, yun na yung nakaset sa kanila eh. Doon sila itatapon. Kasi mga evil yan sila guys. Ganun ang mga mangyayari sa mga evil. May parusa yan. Afterlife. Akala nila bad karma lang, di ba? Abutin nila sa mga pinagagawa nila. Hindi. Impyerno o abyss. Ngayon lang alakak nila. Hindi matagal ang buhay ng tao dito sa mundong to. Kaya lang yan sila hinayaan dahil para mas lalo kong maging malakas ng malakas. Titibay ng titibay. So, ganun ka din dapat no, sa narindigan. Huwag maging hopeless sa kabila ng mga pinagdadaanan mo. Kasi may destiny ka. Ganyan talaga yan. Minsan, para bang gusto mo give up, pero pag may destiny ka, hindi mo magawang mag-give up yan. Kumbaga, continue ka lang. Ganun lang. Ganun lang yan. So, yan. Ma-accomplish at ma-accomplish mo din yung destiny mo. May reward ka ba yan sa langit pagka na-accomplish mo yung destiny mo? Tingnan natin ha. Mukhang meron. Mukhang meron pa lang yan eh. Upright ba yan? Oh, meron ba? Ano kaya reward mo? Patunugan ng trumpet? Tingnan natin. Hindi. Hindi na. Ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ni Eight of Swords. That's why mayroong mga delays because of that. May mga nagcha-challenge sa kanya, may mga humaharang, may mga nakipaglaban nga siya. Oh, pero na-restrict siya, napaka-clouded yung isipan niyan. Nahirapan daw siya. Wawa naman. Matulungan niyo ba yan, angels? Pero mapagsubok yan sa kanya, guys. Matulungan sila. Yung person mo, tutulungan niyo ba yan, angels? Si Eight of Swords na to. Tutulungan niya yan. Tutulungan nila. Oh, tutulungan nila. Ano ba yung nag-restrict dito, devil? Lumabas, hindi. Hindi daw. Mga demonyo ang nag-restrict dyan. Mga demonyo. Sinent ng mga siraulo na witches. Tutulungan naman daw yan. Tutulungan nila yan. Pero minsan, hinahayaan lang yan guys para tumibay kasi. Tumatag. Para maging malakas. Ganun yun. So, ito na lamang for collective reading.